Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo dito sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag gutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Setyembre 25, tuig 2025. Aga pangalagad sa inyo tugtub alas 9:55 subong aga. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga sukitag paramati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Sumubad sa itong mga kultura at sa probinsya sa Capiz, maayong agagid sa inyong tanan. Ginatamyaw taman mga biyan sa isa kamadayon nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad online. Mga biyan, ang balita, issue kagiban pa. Mabatian live sa 585 kHz ilisuan sang inyong radyo. Sumuman sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa atong pagpangalagad subong iya nga aga, nakip sa aton sini nga pagadalon sa kahanginan ang update mga biyan sa bagyong Opong. Ang mga pagpanghanda nga pagtuman karon sa aton sini nga mga ahensya sa gobyerno. Preparasyon mga biyan sa posible kahalitan nga dala sang bagyong Opong. Ibulan subong Webes mga biyan, suspendido ang face-to-face classes dari sa syudad sang Iloilo sa digban sa rin anunsyo ni Mayor Raisa Tranias kahapon. Sino sa alkalde suspended ang face-to-face classes sa tanan nga level sa syudad sang Iloilo sa digban sa rin rekomendasyon sang Iloilo City Emergency Operations Center. Dugang pa ni Mayor Raisa Tranias mag-shift sa alternative delivery mode o kung ADM ang pagtuon sang mga estudyante. Sa subong mga biyan, as we speak, dari sa syudad sa Iloilo, particularly sa atong sini nga ginahamtangan sa bahin sa downtown area, wala pa sa pag-ulan kung pagpanaliti, pero may paggulugal na kung kaisa. Palaltayan mga biyan ang posible nga mangin epekto sa sining bagyong Opong, especially nga pila na ka mga area sa Western Visayas ang kabahin na karon sa signal number 1. I-check naton sa Pag-asa Iloilo kung ano kadako ang tsansa
nga mangin maulanon ang aton siniyang adlaw subong iyang Webes at the same time sa masunod nga Biyernes kag Sabado. Nagibaloon man nato mga biyan na magluwas sa Northern Iloilo anong pagig nga mga area sa rehiyon ang posible nga ipaidalom sa signal number 1. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Sa sining oras, mga biyan, kaupo natin sa piyak kalinya to give us the latest update from Pag-asa. We have Sir Jeff Makiling. Sir Jeff, good morning. Yes sir, mayong aga bisa ng mga dito further update sa mga adlaw. Thursday, September 25, 2025. Based sa ating bulletin number 8, ang severe tropical storm si Opong na estimate natin 365 km east of Aguilan, Isay Samar. May maximum sinus initial 110 km per hour nagpit sa sentro. Pagbato sa galabot 135 km per hour. Pagbahulag ini siya pa northwestward at 20 km per hour. Para rin sa ating ginalantaw senaryo sa iyang National City Outlook, maghihiwo ini kang landfall nga scenario over the Bicol region by tomorrow morning or early afternoon. And matabok ini siya sa southern Luzon throughout sa Friday. Hanggang mag-exit ini sa atong Parga region, possibly by Saturday afternoon or evening. Pag may anak makita yung ginapatakas sa mga wind signal sa ibang mabahin sa northern portion kang Panay nga island. Dito yun sa itong province ng Apan ng Cadiz, kinanatatot na may pag-ulan sa pagdadgas ng hangin, kita mabatsingan. Dala sa ating severe tropical storm si Opo, para naman sa ibang bahin sa Western Visayas. Magano mo na kalaitan, gamadala sa scattered nga pag-ulan, pangilan, kag panag-uog tuga sini sa Southwest Monsoon. Kasarangan sa direction na pagkatanaw sa tuga nakatundan para sa hangin dito sa Western Visayas. Kasarangan na yung para sa mga balot na itong 3 sa itong katikatan. Pagkat temperature na ito, 31 degrees Celsius. Na nagabot lang 5:30 a.m. sa aga. Magkatulad din siya 5:44 p.m. para sa gabi. Kung mga request for updates rin sa Iloilo Number Station, ako si Jeff Makinang. Salamat. Sir Jeff, na-mention mo kainang na may mga area na sa Panay ang ginpaidalom sa wind signal number 1. Maybe now, sir, can you enumerate, sir, kung ano ang mga area ini? Yes, sir. Bali sa Subong, may naging pataas na wind signal number 1 sa northern portion of Iloilo. Sa dana included ang mga municipality kang San Dionisio, Batad, Balasan, Carles, Sara, Concepcion, Apoy, Lamari, Porotacvejo, San Rafael, Banate, Anilao, San Enrique, City ng Pasig, Dingawan, Calinog, Lampunaw, Dueña, Sagdingle, Bilog Province ang Capiz, Gaclan, and then northern and central portion kang Atiking sa diin sa municipality ng Libertad, Pandan, Sepaste, Ikulasi, Tipiao, Barbaza, Bugasong, Lawaan, kag Caluya Island. Ayun. Sir, have you mentioned nga most likely or there's a possibility nga magka-landfall ang ining bagyo sa bahin sang Bicol tomorrow. With that, sir, ano ang maging senaryo dari sa Western Visayas, particularly in the island of Panay? Yes, sir. By tomorrow, so expected natin nga may aragin ng mga bukat na mga pagkatupa sa ulan at mga patsagan. And then as well as tutuman or mabadlos ng mga hangin kita mga patsagan. So expect natin, actually, so for today, in-expect natin may araw makita mga patsagan ng mga pagkatupa sa ulan. Kapag badlos ng hangin, then expect natin ang severity ang ating winds and rainfall will be tomorrow again, sir. I see. So may tendency man, sir, no? While today, or as we speak, sir, ang northern portion lang sa Panay ang sakop sa wind signal number 1, may tendency nga by tomorrow or by today ang ibang nga areas ang Iloilo kag ibang nga areas ang Panay ang malakipman sa ipaidanom sa signal number 1. Yes, sir. Expected natin nga po possibly by today and tomorrow nga almost majority or the entire Region 6 man ang makabatcheck ng signal number or wind signal dali sa aton.
Kahapon, Sir Jeff, ang ining bagyong Opong ang yara pa lang sa tropical storm category. You mentioned earlier, yari na ini karon sa severe tropical storm category. Ang hulag sini Sir kag ang kabaskugon, may tendency ba lang na bangin isa man ka typhoon category and worse, magalabot pa sa super typhoon? Sa subong sir, kinalantan-lantan nga isa na ini siya ka severe tropical storm category, and while nga ga-traverse or ga-travel ini siya, malapit sa aton nga katutaan or sa Philippine landmass, particularly the Eastern Samar or Bicol region, ma-intensify ini siya into a typhoon category. Kaginaranda natin before ini siya mag-landfall, ma-remain siya into a typhoon category, and while crossing sa may landmass natin dito sa Pilipinas, mahihina ini siya into a severe tropical storm up until after niya pag-cross, and then pagtagwa niya naman ma-intensify into a typhoon category as of now, sir. I see. So may tendency gigiri nga magbaskog pagit ini. Sir, nakitaan ka man diri may warning, storm surge warning nga ginpagwa ang Pag-asa. While hindi included ang Panay, how likely nga mangin kabahin man ang atong sining rehiyon sa sining storm surge warning? As of now, sir, wala pa kami ginapagwa nga storm surge warning days aton sa may province or sa rather sa may region 6, and wala pa makita-tigil warning nga pagwa diri man sa aton sa region 6, pero keep updated naman gyapon within the next following hours or next following day naton sa possible nga tropical nga storm surge warning or sa aton nga gale warning nga advisory nga pagwa sa Pag-asa. Ayun, clarify na natin, sir, no, despite the absence of the gale warning, kaya kinabasihan sa aton sining nga mga mangingisda, safe pa ba na, sir, magpalawod ang aton sining nga mga magagmay nga mga mangingisda? Sa subong, sir, ang aton nga coastal water condition is sa moderate pangyapon, although hindi pa man tamaan ka mabadlo sa hangin, pero expect na gyapon or ginabisa gyapon sa publiko nga especially gid sa mga kamay nga pagkakain nga dagat at sa mga fishermen natin nga gagmay nga mag-andam gid sila kapag halong kita, because there are tendency gid nga kasadiin nga makabatsa kita sa sudden gust or sudden nga pagbadlos nga hangin, especially gid sa tunga sa lawod naton. Lastly, sir, ang rainfall warning naton. Subong adlaw, may mga ginalauman ba kita, sir, nga igapagwa nga rainfall warning advisory? As of now, sir, sa subong adlaw ini, ang aton nga gina-expect nga mga rainfall, sir, is possibly hindi kita man amo na ka-todo or may mga tagit-higit naman pa siya kagagong light to moderate nga or in times heavy nga rains kita naman pa siya for this day, but expect natin tomorrow makabatsag kita ang mga moderate to heavy nga pagatupas ang ulan, sir. Ayun. Sir Jeff McKinnon, for your time and information, ginatag sa Radyo Pilipinas, madamong giga salamat kag padayon. Yes, sir, manang salamat kag may sir. There you have it, mga latest updates sa katsang panahon gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. So karon mga biyan, ang bagyong Opong nakahapon isa lang ka tropical storm, ang isa na karon ka severe tropical storm. Kaga posible pa ini nga mag-escalate or mag-elevate mga biyan into typhoon category, samtang ini ang biyahe o kung nagalakat, no, kung nagahunag padulong sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. So kay palugyan naton sa aton nga mga kauturan, especially sa mga area sa Northern Iloilo. Ag sumuman sa iban pa nga mga area sa Northern Panay, maghalong gid mga biyan ha. Pagwa na sa Tropical Cyclone Bulletin number 8 ang aton sining DOST Pag-asa. Lakip sa mga ginpedalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang pinaka-area sa Visayas, lakip na diri mga biyan ang area sa Northern Iloilo. Per record sa Pag-asa, lakip sa mga ginpedalom mga biyan sa region sa East kag Negros Occidental, sa signal number 1 ang syudad sa Escalante, Toboso, Calatrava, Sagay City, Cadiz City, Manapla City, City of Victorias, Enrique B. Magalona kung ang E.B. Magalona, syudad sang Sinay kag syudad sang Talisay.
Samtang kabahin man sa tropical cyclone wind signal number 1 ang northern portion sa Iloilo, ang Banuasan San Dionisio, Batad, Balasan, Carles, Sara, Concepcion, Ahoy, Lemery, Barotac Viejo, San Rafael, Banate, Amilaw, San Enrique, Pasig City, Tingawan, Calino, Lambunaw, Dueñas, Cagdingle. Overdone sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Capiz, Aklan, ang northern and central portion sa Antique. May kinalakipan mga biyan sa Libertad, Pandan, Sebaste, Culase, Tibiao, Banuasan, Barbasa, Bugasong, Lawaan, lakip na dari ang mga isla sa Kaluya, kag Kalamian. So sa ating siling mga kulturan, under this area, doble halong gid kag magpadayon sa pag-monitor sa posibleng development ng bagyong Opo, especially sa mga coastal communities at sa mga areang malapit sa mga suba kung sa ilan sa mga kabukiran masami nagalumpad ang mga landslide kag flash flood. Baloon taman mga biyan, no, ang mga pagpanghanda ang aton sining mga ahensya sa gobyerno. If dari ang mga napalabot man nga buli sa Department of Social Welfare and Development sa mga napektuhan naman sa mga tinalikdan nga bagyo. Ako bilang pagwa sa advisory si Mayor Raymond Tongson, ang alkalde sa siyudad sa Himamaynan, suspendido sugod subong Setyembre 25 until tomorrow, September 26, ang klase sa mga public and private schools sa siyudad sa Himamaynan. According sa public advisory sa alkalde, classes in all levels, public and private in Himamaynan City are suspended from Thursday, September 25 until Friday, September 26 due to heavy rain brought by Tropical Storm Opong and the southwest monsoon. Kaulan din mga biyan sa tinalikdan nga Lunes, nag-suspende man ang siyudad sa Himamaynan sa ginasining klase bago naman sa naging epekto sa bagyong Nando. Speaking of bagyong Nando, magakuha kita sa update gikan sa DSWD. Halin sa aton nga idol nga si Marian Glaze Arenieta angot sa masobra 174,000 ka bulig or 174,000 pesos nga balor sa bulig na palabot sa mga napektuhan sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Mirasol kag bagyong Nando sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Sakto inano naglabot na sa 174,000 plus ang assistance na napalabot sa DSWD6 kag mga local government unit sa mga pamilya diri sa ato sa Western Visayas nga naapektuhan sang habagat nga ginpabaskog sang bagyo Mirasol kag Nando. Sa masobra 174,000 lods no nga assistance, masobra sa 159,000 pesos diri ang iyang or ang ginpalabot iya sang DSWD6. Lakip sa ginpalabot sang regional office loads ang 269 ka mga food items kag miara manos sang non-food items kapareho diri sang family kits. Lakip man ang sleeping kits, kitchen kits, kag ang aton nga laminated sack. Sa pinakauli loads nga datos ang aton nga DSWD6 o kung sang aton nga Disaster Response Operations Monitoring and Information Center o kung DROMIC, naglabot sa 481 ka pamilya o kung 1,719 ang apektado nga individual kag sa karon mo may ara pa sang 66
ka mga pamilya ang sa sulod sang evacuation center kag 194 naman sa ila ang nagatinir sa ila mga kakilala o kung sa ila nga mga himata. Samtang lods ang ato nga DSWD6 yara karon sa high alert matapos man no nga tiging pasaka ang signal number 1 sa pila ka lugar diri sa aton sa Western Visayas bangod sa Bagyo Opong. So para mapasiguro lods ang immediate or madasig no nga response sa mga magakinahanglan nga pamilya o mga LGU no nga kinahanglan sang augmentation, ang aton nga DSWD6 nagpahayag diri no nga nakaproposisyon na ang aton nga mga family food packs sa bug-os nga rehiyon. So as of now, lods, we have more than 117 million pesos na standby nga relief resources ang DSWD6. Lods na mention na sa DSWD kung ano nga mga area ang lubos nga nahalitan diri sa Western Visayas ang duha ka naglabay nga bagyo. Yes. Sandig diri lods no sa nakapitan naton nga datos, may ara kita sa mga affected naton nga families sa Antique, sa Hampik, Sibalom, Tibyao, kag Valderrama, sa Capiz, ang City of Rojas, kag sa Iloilo ang mga munisipalidad sang Leon, New Lucena, Oton, Pototan, San Miguel, kag Tubungan. Kay inadan skill mention nato no kami 66 ka pamilya ang yara subong sa sulod sa evacuation centers naton. So ang isa ka pamilya gikan dira no sa New Lucena 47 ang yara sa Banwasang Oton kag ang may ara man kita nga 18 ka pamilya subong no nga gatinir sa Tubungan o gatinir sa evacuation center sa Banwasang Tubungan, Lods. Ayun. Lods, madamag nga salamat sa imong balita. Report gikan sa DSWD6 Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Publiko! Radyo Pilipinas. Oras mo biyan alas 9:25 na sa aga. Matyan ang update gikan sa DSWD. Amot sa ila sinig mga napalabot na nga bulig. More than 170,000 pesos nga balor sang bulig ang napalabot sa mga apektado sang bagyong Nando kag bagyong Mirasol. And aside from that, mga biyan, may nabilin pang suporta ang DSWD para sa mga posible mapektuhan sa bagyong Opong diri sa Western Visayas. Handa gina aton sining DSWD sa pagbulig just in case nga kinahanglanon aton sining mga kauturan, especially for those nga mga area na ubos na ang kung limitado lang ang budget na sinitag sa mga local government unit. Na-emphasize kini sa DSWD nga ila sining food packs. Ang mga relief assistance are just for augmentation. Ang initial response must come from the local government unit. At the moment na mag-request na ang LGU, may nakahanda na nga bulig atong sining Department of Social Welfare and Development. Alas 9:20 sa isla sa aga, atong pagparumbalik mga biyan, igamutan nato ang aton koneksyon sa Negros Occidental. Ibalo naton ang ila sining monitoring kung magluwas sa sining bagyo mga biyan. Ginabantayan man karon sa Negros Occidental Operation Center ang sitwasyon sa Bulkan Kanlaon. Hindi kagiban pang mga impormasyon pagkatapos lamang isang pila ka pahanundong. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ng 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang sumitsip ay bang-bang-bang, ang sumipol ay bang-bung-bang, ang babae sa lansangan, huwag ilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag ilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Marami na naman nagkalat ng mga red flag at kung ano-anong kwento ang ating nababalitaan. Ikaw naman tong Rocher para ipakitang mali sila. Kung gusto mong katotohanan ang mga iwasan mag-share ng red flag contents at itoon ang pansin sa mga balitang katotohanan lang ang nakaulat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga. Sige hapon nagapamati ka mo sa pagpanagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, isa sa mga ginmention natin kaina nga mga area nga karon ginpaydalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang pila ka mga area sa Negros Occidental. May kangtanan sini, kaupod naton subong sa piyak nga linya para ibaluon ang pagpanghanda sa Negros Occidental Provincial Government, ang Deputy Manager sa Negros Occidental PGRMO, ang atong nasuki, Sir Brian Larry Senior. Sir Brian, mayong aga. Yes, Sir JP. Good morning. Subong manda sa tanan kang Palamati, sir. Sir, kamusta kamo subong dira sa Negros Occidental? Kamusta ang panyempo? Yes, sir. So far, sir, no, nga, kung subong Negros Island or specifically Negros Occidental, magalumon, good kag mayara naman ta recorded ng mga thunderstorms this morning sa particularly naman sa southern area and sa northern area as well. So, expect na rin natin sa JP nga within this day, maka-experience kita sa maulanan na panahon. But as we speak, sir, wala pa sa mga pagbaha, mga area nga ginluntaran o kung na may mga incident na sa flash flood o kung landslide. Yes, correct, sir. So far, sir, as of this time, wala pa kita recorded ng mga incidents with in relation sa mga landslide kag flooding. So padayon lang kami tigyapon anay, sir, na pag-monitoring man kag coordinate sa aton ng mga local DRRMs. I see. Pero Sir Brian, may mga bulutuan na o kung mga kabanwahanan kag syudad na nga nagdeklara sang suspension of klase bilang pagpanghanda sa posible epekto sa sining bagyong Opong.
Yes sir, no? So far as of this morning, ang first ginamon nga na-report is ang sa Binalbagan, Kinigaran, Hinubaan, kag may iban pagit sir actually nga naghambal nga to follow ang ilang memo man sa amon nga info. Pero as of now, hindi pa gid mo nakasolid ang amon report. I-constant monitoring kami gapon sa ila sir, and papagwa man kami sa official advisory kung ano nga mga LGUs ang nag-suspend within this day. I see. Sir Brad, while we are not praying gid nga further elevate ang status ang sining bagyong Opong kag magdala sang mga madamol nga pag-ulan, hindi lang dira sa Negros Occidental kundi pati na diri sa amon sa Western Visayas. May we know sir, kamusta na ang pagpanghanda sa inyong opisina? Yes sir, no? So sa Subong sir, naka-red alert status na kami sir. Actually, nag-post naman kami. Subong, effective immediately ni siya red alert status, meaning to the highest alert monitoring sang amon nga mga PDRRM Council. And of course sir, no, aton man no, mga water assets, mga rescue vehicles naton, as well man as aton man nga manpower naka-preposition naman in case nga may mag-request for deployment. And as well sir, ang aton man nga mga response clusters, mga nagkalain-lain na response clusters, ready to convene naman kung kinahanglan. I see. Sir, sa mga previous naton nga mga experience naglalabay na nga mga low pressure area at the same time sang tinalikdan nga mga bagyo, may mga area kita dira sa Negros Occidental nga madasig ang pagtaas sang level sang tubig. Maybe no sir, ano ang panugyan sa aton sining Negros PDRMO sa mga kauturan naton, especially sa mga area nga do constant gid ang pagbaha sila lugar? Yes, correct good sir, no? So especially gid nung panugyan naton, especially gid sa mga areas and barangays na susceptible gid sa flooding, storm surge and landslide. Aton nga panugyan no is mag-monitor gid from time to time sa aton nga mga latest nga mga weather advisories, sakit ng mga rainfall advisories, heavy rainfall advisories kag thunderstorm advisories kay para at least mangin preparado man kita kung magtupa na ang madamol nga ulan. And of course man no, as much as possible likawan nato nanay no nga magpalayag sa kadagatan naton kay grabe gid ang pagmadlos man sa hangin, which is delikado gid kag makakos gid siya sa mga dalagpo nga balod. And as well man no, sa aton mga mountainous areas no, as much as possible likawan naton anay nga magbiyahe lapit sa mga landslide prone areas para makalikaw ta sa mga insidente nga Sir JP. Isa sa mga masami nga ulod sang balita sir sa tiyon sang pagbaha dira sa Negros Occidental ang area sang biak na bato sa banwa sang La Castillana. Subong nga ginapananaw naton sir no, ang liwat naman nga madamol nga pag-ulan. Anong mga measures naton sir to make sure no at the same time mapaganhagan ang epekto sang sining mga pag-ulan kapag baha dira sa La Castillana? Yes sir, no? So muna sir, actually si Regional Director Donato Sermino sa Office of the Civil Defense kagang chairperson man sa aton nga RDRRM Council nagpanugyan na no sa aton nga mga residente dito nga magulo aligmat na no kay especially man sa Tamburong Creek, which is amo ginadapermi ang gaawas kag may possibility man no nga mga nabilin nga volcanic sediments to sa babaw no, malapya naman liwat sa mga basto nga ulan, manaog naman liwat kag possible nga makakos liwat sa lahar flow dito sa La Castillana. So muna no, padayon naton gyapon nga ginamonitor gaulat man kita sa mga FIVOX lahar advisory, although wala pa man siguro may na-release. And of course man no, ang aton to nga mga areas nga lapit dito gid sa bihak na bato, last week na bagyo nag-conduct ato sila sa preemptive evacuation, and as of now ara ito sa kita sila gihapon no, sa evacuation center. So muna nga ton nga isa sa mga preparedness man nga naobra ta diri sa province Sir JP. I see sir, as we speak may number ka dira sir kung pila ka mga area sa Negros Occidental ang susceptible of flooding kag landslide? Yes sir, no? So based man sa Mines and Geosciences Bureau no, na agency nga ga-update kit sa Musina, may ara kita as of as of September 23 nga data, may ara kita sang 18 or 18 ka mga cities, municipalities consisting 138 barangays nga susceptible gid sa flooding and landslide sa ini
nga bagyo, Sir JP. Ay, Cebu kadako gigali sir no 18 and more than 18 municipalities and cities and more than 100 of barangays. So dapat gid nga mangin alerto kag mangin mabinantayon hindi lang ang aton sini nga mga local DRRM kundi mismo ang mga pumuluyo sa posible mangin epekto sa sining bagyong Opong. Yes, correct it, Sir JP. Ano? So, ang ginaulo aligmat gid kag padayon gid nga pag-monitor, in-emphasize naman monitor gid sa latest weather advisories, no? Kag dugang ko na lang, Sir JP, ang aton man, no? Nga mga sa aton mga pumuluyo is magpamatikit kita sa aton mga local na mga otoridad to conduct naman liwat sang preemptive evacuation. Alright, Sir Brian, madamo giga salamat sa imo sining oras gihatag sa Radyo Pilipinas and for always opening your line para sa aton sining pag-interview sa inyong opisina. Thank you again, Sir JP. Halong and good morning. Madamo giga salamat, Sir Brian Larry Senyor, ang Deputy Manager sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa ila sining pagpanghanda sa posible epekto sa Bagyo Opong diri sa Western Visayas, particularly daw sa ila nga area sa Negros Occidental. So madabo-dabo mga biyan sa posibleng lugar sa Negros Occidental ang mahimo nga maka-experience sa pagbaha unsa nga landslide. 18 cities or municipalities and more than 100 of barangays. Kag pila na ka mga local government unit mga biyan nag-anunsyo man sa ila sining nga mga suspension of classes covering not only today but also until tomorrow. Wala kayo sa mga nakita natin doon nga nag-paskil na sa ila sining suspension of classes ang Municipality of Hinubaan. Suspended from 1 p.m. today until September 26, 2025. Alas 9:40 sa aga sa aton nga pagpanumbalik mga biyan dugang nga mga balita lokal kag balita nasyonal aton sini patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahalumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang init! Kahit anong gawin ko, ang init-init pa rin. Naka number 3 na yung electric fan at lahat. Oh yeah! Ooh, spicy. Parang pugo naman sa loob nito. Ito ang sikretong malupit, kaya cool ka lang. Pwede palamigin ang inyong mga kwarto sa simpleng pagbukas ng mga bintana, ngunit gumamit ng kurtina upang harangan ang mainit na sinag ng araw. Ang mga electric fan, ilagay naman din kung saan malapit ang bintana para mas umikot ang bagong hangin sa loob. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Hay, bet ko parang pantropiko. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How
could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in high school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. Falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayaan yung sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay ng love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Si nanay, gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay, trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay, namalengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay, pahinga. Tahan naman anak. Naluto pa ako. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:44 na sa aga sa gihapon nagapamatika mo sa pagpahalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ina mga biyan na batian nato ng pila ka mga LGU sa Negros Occidental nga nagsuspende sang klase diri sa probinsya sang Iloilo. Magluwas siyempre sa syudad sang Iloilo nga na-mention na naton nga nagsuspende sang face-to-face classes subong adlaw sang Webes. May suspension man sa klase sa mga masunod nga banwa sa probinsya. Banwa sa Ahoy, Carles, Leganes, Lucena, Dumangas, Balasan, Banate. Subong man sa Istansya, San Dionisio, Sara, Barotat Nuevo, Barotat Viejo, Pavia, Anilaw, Batag, Concepcion, Pototan, Haniway, Zaraga, Igbaras, Badyangan, Cag, San Enrique. Sa Banuasang Mina, all levels, both public and private school. Samtang sa Santa Barbara Preschool and elementary, both public and private. Sumuman sa Banuasang Tigbawan at sa Banuasang Lambunaw. Sa mga estudyante nga under sa nasambit yung mga banwa, coordinate sa gihapon sa inyo sining nga mga manunudlo. Kaya ang suspended, face-to-face classes lang. May mga asynchronous o kung alternative delivery mode na ginapatuman. Sa gihapon ang iban may mga school assignments, activities, kag lectures nga ginahiwat online. Samtang subong tig-ununan mga biyan, may ara na naman sa mga pamahog sang balatian. Nagit na rin mga biyan ang pamahog sang leptospirosis. Tungod sa maramong pag-ulan nga dala sang mga bagyo kag habagat, damo nga lugar ang atubang sang pamahog sang pagbaha. Baha ang may posibilidad na magdala sang bakterya na naghatag naman sang rason para makaangko ng isa katawo sang leptospirosis. Isa naman ka seryoso nga balatian. At para malikawan ang leptospirosis, dapat nga likawan ang pag-umog sa baha. Kung napilitan nga maglusong, dayon nga magpaligo kung maghugas sang imo sining lawas gamit ang matinlo nga tubig kag habon. Kung
maka-experience sa hilanat pagpalalakit sang lawas kag pag yellow sa imo sining nga mata kag panit ginayon nga magpakonsulta sa doktor. Naghalong gid mga biyan ha sa posibleng epekto sang sining mga pagbaha hindi lamang sa atong nga propiedad kundi pati na sa aton nga kalawasan. Alas 9:48 na sa aga. Padayon ang pagpaalinton sa Department of Agriculture, Western Visayas. Pila ka mga pahanumdom sa tanan nga mga mangunguma kag bangingisda. Subong na tig-ululan, pwede na maani ang inyo sining nga mga crops o kung mga pananom. Aniho na ini as soon as possible. Kag kung hindi pa maani, make sure nga ang inyo sining nga mga drainage ang bukas kag hawan sa mga obstruction para malikawan ang pagbaha. Sa mga area naman nga vulnerable sa pagbaha, i-secure ang inyo sining nga mga binhi, planting materials kiman pa nga mga farm inputs sa safe kag proper storage area. Locate ang farm machinery equipment kay iban pa nga mga materyales sa mas mataas nga lugar. Sa mga nagasagot naman sa kasapatan, i-secure man ang inyo sining nga mga hawla kag mga kulungan. I-relocate ang mga kasapatan sa mas tawhay kag mas safe nga lugar. I-secure man ang mga bubod kag iban pa nga mga biologics. Samtang sa mga rain-fed areas kag areas nga may standing crops yara sa early vegetative stages na hingyugid sa DA Western Visayas. I-maximize ang pag-ani sa sining rainwater para sa future use o kung gamit sa ulihi. Ang mga tubig ulan amangin beneficial gid para sa inyo sining mga pananom. It will facilitate land preparation para sa nagahilapit nga cropping season. At sa tiun nga bayara sang mga damages sa inyo sining mga pananom kag kasapatan, sumuman sa inyo sining mga propiedad. Dayon nga mag-report sa barangay official kag sa City Municipal Agriculture Offices para sa nagaigo nga aksyon. Contact man ang municipality or city agriculturist, provincial agriculturist, provincial veterinarian kag ang DARFO 6 DRMM Operations Center. Labi sa tanan para nga magbantay sa mga weather advisories gikan sa Pag-asa, inanunsyo sa radyo kag subong man makitaan sa social media. Ato naman ang mga mangingisda, ang mga fisher folk community sa mga areas nga ginapananaw malabyan sang bagyo. Ang ginabisuhan gid nga mag-secure sa inyo sa mga fish cages, mga punong kag iban pa nga mga fish stocks. Samtang ang mga mangingisda naman ang ginabisuhan nga i-secure man ang inyong mga fishing bangka na sakayan dagat. Yang kurahe ni sa mas safe na lugar and refrain sa pagpadulong sa kadagatan kung hindi gid manami ang sitwasyon sa mga balud. Kag in case of damages sa inyo sining mga agri-fishery properties, diyon nga mag-report sa barangay official kag sa City Municipal Agricultural Office para sa nakaigo nga aksyon. Nag-aangay sa mga mangunguma, inainggan nyo gid sang DA Western Visayas ang paray nga pag-monitor sang weather advisory gikan sa Pag-asa. At syempre ang pag-coordinate sa mga proper authorities para sa dugang nga mga preparedness action. Alas 9:52 sa aga. Wala kita sa ang oras kinabilin sa aton sining pagpakanagad. Diya gilamang ko ito ba itong edisyon sa mga daw sang Webes, Setyembre 25, tuig 2025. Nakalagi lamang sa akong mga katuwang teknikal,
Mr. Alan Defantes sa studio at Mr. John Magallanes sa transmitter. Maraming nga salamat sa tanan nga nagupod sa ato nga pagpangalagad on air and online. Akon nga bata nga nagpamati man, Maria Isabel, nga celebrar sa iya sini nga ika-8 nga bulan. Akong asawa nga si Charisse, ay Tita Mary Ann, maayong agagid sa inyo. Ay Sir Sherwin Marco Rhea, sa ibang pagiging upod sa aton nga pagpangalagad on air and online. Thank you so much. O ang inyong alagad JP Harbas, madamong nga salamat Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo